DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ang oras, ganap lang abay, 1 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na ikapito ng umaga. At siyempre, katulad pa rin ng dati, kami bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at samahan nyo kami ni kasamang Jimmy Mausay ngayong umagang ito. At mamaya, kasamang Edwin Moreno, samahan nyo rin. Ayun, at siyempre, welcome po sa Dev Server Pusong Minero. At ngayon po yung araw ulit ng Sabado. Ako po, si Felix Tambong ko, siyempre, kasama ko rin. Magandang umaga ka Felix, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Metro Manila at syempre magandang umaga rin sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay sa programang The Observer ang Pusong Minero. Abay, medyo nahuli kami ng 1 oras. Magandang umaga ka Felix, ka-Jimmy. Ka-Jimmy Mausay ang inyong mga kasama hanggang alas 8 po ng umaga. Diyan lamang po kayo at dito lang kami. Sigurado yun. Pero marami tayo mga balitang tatalakayin, saka pa naman tayo na traffic. Anyway, kasi may mga report tayo ng kasalansan. Mabuti, puro report mo na yung nakita ko rito eh. Mas maigi na yun. At least, para isa-isahin natin yung mga report. I-prepare mo na, Melvin, at para makabira na tayo ng mga report. Medyo, anong tawag doon? Nahuli na sa traffic. Nahuli sa traffic. Sabi nga, huli man daw at magaling at maihahabol pa rin. Huli pa rin. Huli pa rin. Sabagay, oras lang naman yung iba. Anyway, at anong unahin natin? Ano bang pamagat niyan? Yung agreement, ano? Tingnan ko lang kung alin yung nakauna kasi ayun. Abay, bakit naiwanan itong ayun. Nabotas at Mabini LGU. Abay lumagda sa Sisterhood Agreement para sa turismo at ekonomiya. Mabini Batangas ito. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Jimmy Mausay. Lumagda ang pamahalang lungsod na Nabotas at pamahalang bayan ng Mabini sa Batangas sa isang Sisterhood Agreement na naglalayong palakasin ang pagtutulungan sa turismo, pangalaga sa kapaligiran, paglago ng ekonomiya at mabuting pamamahala. Sinabi na Nabotas Mayor John Ray Chanco na ang dalawang pamayanan na sa baybayin, bagamat magkaiba ang tanawin at katangian, ay may isang mithiin para sa sustainable development. Ayon sa alkalde, maaaring magkaiba ang hitsura ng Nabotas at Mabini. Ang isa ay urban na coastal city at ang isa naman kanlungan ng marine beauty at turismo. Ngunit pareho ang pangarap na progreso at protektahan ang ating mga karagatan. Binigyan din ni Chanco na ang pakikipagtulungan ay nagbibigay daan sa parehong mga komunidad na bumuo ng katatagan at secure na pangmatagalang mapapanatiling paglago at pagtutulungan. Binabalangkas ng kasunduan ang mga pagsisikap na isulong ang turismo sa pamamagitan ng mga palitan ng kultura at edukasyon na nagpapakita ng marine heritage ng Mabini at ang atraksyon ng lungsod ng Nabotas. Sinusuportahan din nito ang mga maliliit na negosyo, lokal na industriya at eco-friendly na mga hakbangin sa kabuhayan na naghihikayat ng inklusibong pag-unlad ng ekonomiya para sa mga residente ng parehong komunidad. Ang parehong LGU ay nakatuon sa aktibong pagbabahagi ng mga kaalaman sa pagpapanatili ng kapaligiran, pamamahala ng yamang baybayin, pangangalaga sa dagat at katatagan ng kalamidad. Pinalalakas din ng kasunduan ang mga programang people to people tulad ng pagpapaunlad ng palakasan at pakikipagtulungan, pangkultura, kasabay ng mga pagpapabuti ng pamamahala sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng kapasidad para sa mga pampublikong opisyal. Sina Nabotas at Mabini ay sumangayon din na ituloy ang magkasanib na promosyong turismo, kultura study tours, environmental conversation project,
at livelihood initiatives na nakatuon sa fisheries and coastal industries. Malugod na tinanggap ni Mabini Mayor Noel Loestro ang partnership na nagsasabing ito ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mutual learning, pagbabahagi ng pinakamahuhusay na kagawian at pinalawak na pakikipagtulungan. Ang parehong LGU ay tumitingin sa alyansa bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa mas malalim na pagkakaibigan, mas malakas na mabuting pakikisama at inihaing pag-unlad para sa kani-kanilang mga nasasakupan. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. Maraming salamat kasama Jimmy Mahusay at nakitro din natin binati yung mga tiga Mapa at saka tiga Irma. Magandang Oo nga, umaga po sa mga tiga Eastern Rizal Miners Association sa panguna ni Miss Lita Lee at ni Miss Anity Kanakalari Garcia. Good morning po. Na Sir Buboy Palaboy. At siyempre, magandang umaga rin sa mga tiga Montalban Aggregates o Mineral Aggregates Producers Association. Anakaruli Angeles. Sa lahat ng mga tiga Mapa, good morning po. At sa mga tiga Pamamarisan Rizal Frescora, magandang umaga rin kay Ninong Umpumilyari, kay Caborix Pantalyon. Abay, maaga pa yung tawag. Daming miss call. Oh. Magandang umaga po. Oo, magandang si umaga Kalari kay Garcia, kina nakaandyan na Ninong rin. Pumpong. Oo, O, si- at saka kay Caborex Pantalyon. Si Ninong Umpumilyari, abay, hindi rin pa naman. Hindi Merry Christmas. Ayun. Ninong ha. Hindi, sobra-sobra ako Pasko Nagpaparamdam sa ka. akin umuwi yan eh. Umuwi rito para akong bata, dami pa Pasko sa akin eh. Aba, ayos Sana all. Oo nga. Ito kay Miss Lita Lee, magandang umaga po kay Ma'am Lita. At doon sa, nagpunta ako nun, tumama ako ng gift check sa, sa Christmas party ng, Tama. nung Erma. Irma. Oo. Oo. Andun din ba si Mama Nidi? Oo, nandun, siyempre. Hindi ako nakapunta Hindi mo wala. Oo. Good Nandun, morning at, sa kanilang dalawa. Good morning. At siyempre, sana mas dumami pang birthday na dumating at Pasko. Oo. Pasko. Oo. Oo. Para masaya ang lahat. Lalo Oo, na yung siyempre kanilang naman. mga nasasakupan. Oo, siyempre naman. Pero, teka muna kasama Jim at mayroon ko pa palang report na nakasalansan dito. Punta ko muna yung isa pang report ni kasama Jimmy Mausay. Sinipag ka ha. Yan. Bulacan MPC. Tumanggap ng karangalan sa Gawad Galing Kooperatiba. At ang detalye ng balitang yan mula pa rin sa aking kasama Jimmy Mausay. Kinilala ang natatanging kooperatiba sa Bulacan sa 2025 Gawad Galing Kooperatiba Awarding Ceremony na pinangunahan ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office o PCDO na ginanap sa The Pavilion of the IAS ng Bulacan Convention Center. Kamakailan, ang mga awardees ay pinagkalooban ng cash incentives at plaques of recognition para sa kanilang huwarang pagganap at makabuluhang papel sa pagsulong ng sektor ng kooperatiba sa lalawigan, kung saan ang bagong Barrio Multipurpose Cooperative ay pinagkalooban ng Gawad Galing Kooperatiba sa ilalim ng Cooperative Awards for Continuing Excellence o Co-op ACE, ang pinakamataas na karangalan na ibinibigay sa isang kooperatiba na namumuntanging pag-unlad at mahusay na pagganap sa Bulacan. Nakuha naman ng Santa Maria ang Gawad Galing Kooperatiba Awards, samantala nakuha naman ni Monica ng Bustos sa MPC ang pinakamataas na karangalan sa large scale category, habang kinilala ang San Gabriel Rural Waterworks and Development Cooperative bilang nagwagi sa medium scale category. Ang Santo Niño de Parada MPC ay kinilala para sa outstanding performance, habang ang Bulacan State University MPC ay nanalo sa large scale category for notable performance, at ang NIA Region 3 MPC kasama ang Marilao Municipal Employee MPC ay diniklarang panalo sa medium scale category. Binigyan din ng Special Distinction Award ang Catholic Servant and Christ Community MPC at ang Panasahan Cooperative sa large scale category, habang ang Grotto Novaliches Transport Service Cooperative
Bulacan Port Employees MPC, Vitalage Employee Cooperative Association, San Isidro San Roque Credit Cooperative, Home Builders Alcanza MPC, National High School at Sapang Asal ng Palasyo. Tumanggap ng parehong kategori ng medium scale. Gayon din pinarangalan ng Special Citation Award ang Pagunova Transport at Multipurpose Service Cooperatives, Agustinian Cavaliers MPC, Sapang Palay Minuyan MPC at Malhakan Rural Waterworks MPC. Sa kanyang mensahe, binahagi ni Gobernador Daniel R. Fernando ang kanyang paniniwala na ang inclusive economic growth ay nakaugat sa pagbibigay kapangyarihan sa mga maliliit na negosyante sa halip na umasa lamang sa malalaking negosyo. Ibinaabot din ni Fernando ang kanyang papuri kay PCDO Head Attorney Jeric L. Amil para sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang sumusuporta sa mga negosyo at kabuhayan na binanggit na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng gobyerno, pribadong sektor at mga kooperatiba. Natanggap ng Bulacan ang Most Business-Friendly LGU Citation ngayong taon 2025. Samantala, binigyan din ng Cooperative Development Authority Chairperson Yusek Alexander B. Rakepo panauhing pandangan sa kanyang talumpati na ang pagtanggap ng parangal ay hindi pangwakas kundi isang mas malaking hamon na mas magsusumikap at pamahalaan ang mga kooperatiba upang mapanatili ang kahusayan. Dumala rin sa awarding ceremony si CDA Region 3 Extension Office Regional Director Marieta Pihuang na pinuri ang Bulacan bilang isang probinsya na may maunlad na mga kooperatiba kasama sina Vice Governor Alexis C. Castro, Provincial Administrator Antonia V. Constantino, PCDC Bulacan Chairperson Lailani N. Batista at iba pang mga kilalang panauhin at kinatawan. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103. Ayun, ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay at medyo, isa pa, ihabol ko pa itong isang report, Melvin. Nabotas budget, hindi raw insertion kundi correction. Oo, at ang balitang yan ay mula pa rin sa ating kasamang Jimmy Mahusay. Kasamang Jimmy. Nilinaw na nabuta City Representative Toby Chanco na ang 748 million na budget ng lungsod ay hindi isang insersyon ng Kongreso, ngunit isang pagpapanumbalik ng mga maling inalis na pondo na binanggit na wala siyang otoridad na magsingit sa mga proyekto para sa kanyang distrito. Ayon sa kongresista, hindi umuna siya maaaring gumawa ng anumang insersyon dahil hindi siya miyembro ng Committee on Appropriations. Sinabi ba ni Chanco na ang halagang 748 million ay koreksyon ng DPWH, hindi congressional insertion. Dagdag pa ng mambabatas na ang halagang 1.410 billion ay ang binalik ng National Expenditure Program para sa nag-iisang distrito ng nabotas batay sa formula ng DPWH. Ipinaliwanag din ni Chanco na ang muling isinumiting National Expenditure Program o NEP para sa nabotas ni DPWH Secretary Vince Dizon ay umabot lamang sa 362 milyon na nangahulugan na ang alokasyon ng distrito ay hindi patas na nabawasan ng 1.48 bilyon. Binanggit din ng kongresista na itinaas niya ang isyong ito kay Dizon sa kanyang pagbisita sa Kongreso na humantong sa pagwawasto ng budget ng nabotas. Ayon pa kay Chanco, sa 1.48 bilyong pagkakaiba, 748 million lamang ang naibalik, kasama ang karagdagan 6 million na mula noong October 13. Hindi rin alam ng mambabatas kung saan nanggaling ang kabuuang HGAB budget para sa nabotas ay 1.116 bilyon. Wala rin anya siyang tinatago. Katunayan anya, noong October 13, 2025, nanawagan ang kongresista para sa pag-post ng mga budget ng lahat ng distrito at party list group para sa ganap na transparency na malinaw nang nagpapakita na wala umano siyang itinatago. Batidinaan niya ng lahat na sabay ka may mga isyo pagdating sa budget ng DPWH. Ayon pa kay Chanco, ang pag-publish niya ng listahan ng mga proyekto at ang kanilang mga tagapagtaguyod ay makakatulong lamang sa publiko na malaman kung sino ang nagdadagdag, kung ano at bakit. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun, muli, maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay. Kasamang Jimmy, medyo sinipag ka yata, ano?
Oo, nagpuyat kagabi. Sinipag kaya kaya nakagawa ng mga balita. Ako Oo, rin eh, kaya tinanghali ako ng pagdadrive eh. kaya oo. Oh, Pero pero meron pa ganun. tayong report ha. At Hmm, papasukin mo. nakasalang na ba? Andiyan na ba? Sige. Oh, Ito ang balita mula sa ating kasamang si Dan Torberes. Magkapatid daw na babae. Abay kasama na sa isang klaseng kolehiyo sa kanilang pagtatapos. Ngiting tagumpay daw at saya bilang board passer sa exam ng licensed professional teacher sa lungsod ng Tacloban, Salete. Ang detalye yan mula sa ating kasamang Dan Torberes. Dan, magandang umaga sa iyo. laban doon, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa kasamang Felix at kasamang Jimmy. Galak at tuwa ang dalawang magkapatid na babae, Karen at Riami Rosco Torbeles, residente ng Barangay Pinalanga, Marabot, Samar. Kasama na ang isa pang kaibigan sa klase sa pag-aaral sa universidad at kolehiyo na si Lemuel P. Plumintera. Tapos sila nagtapos sa Tacloban City Liti sa Eastern Visayas State University main campus na paaralan. Sa kanilang take examination, ang tatlong at iba pa, kung buwan nitong September 2025 at nitong buwan ng December 2025 din, kanila nakita sa pastel board ang kanilang mga pangalan bilang board passers nga naging kagalakan at saya na sila ay nakapasa na mayroon na silang LPT o Licensed Professional Teacher. Ayon pa kay sa dalawang magkapatid, Karen at Riami Torbilis, yan anya ang kanilang ipinangako sa kanilang mga magulang na makatapos sa pag-aaral kahit mahirap ang kanilang pamumuhay. Kaya sila nagsikap dahil nakikita anya nila ang pagsisikap ng kanilang mga magulang sa paghahanap buhay na mayroon gastos o gastos sa pang-araw-araw tulad ng mababaon na pera sa pagpasok sa paaralan. Maliban pa dito kasamang Felix at kasamang Jimmy, ang ama ng dalawang magkapatid, bilang yan ay kapatid ko rin, ay ito ay mayroon kapansanan na tinamaan ito ng stroke o paralyze sa kabilang kamay ng itong nagdaang bagyo nung nagdaang bagyong Yolanda habang kanyang nililinis at nililinang ang kanyang binabantayan lupa na mayroon mga tanim bilang finance upang kumita ng pera. Pagkuntuman, hanya hindi sila nawala ng pag-asa sa buhay bilang bilang sa kanilang sinikap ang pag-aaral na makapagtapos sa elementary, secondary at hanggang kolehiyo hanggat na kita nila ang tagumpay at liwanag sa kanilang pag-aaral bilang sukli sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang ama na si Riami Boy Boyting Torbeles na ito ay PWD nga nagsikap na mapagpaaral ng mabuti ang kanyang mga anak at hindi pinalintana at hadlang sa kanya na maging ang kanyang kapansanan sa kanyang buhay ay masaya ito dahil na kapag-aral nga ang kanyang dalawang anak na babae at nakatapos sa kolehiyo at upang makapasok ng isang maayos at professional na trabaho. At advance Merry Christmas sa kanila sa natamong tagumpay. Balian na rin ang aking pagbati bilang tuwin. Para sa The Observer News, ako si Dan Torbeles sa DWRB News FM 103.9. Ikaw ang una. Okay, maraming salamat kasama Torbeles at congratulations rin ha. Congratulations rin sa utol mo at sa mga bagong teacher na nagsipagtapos. Ayun, nagatid sa atin ang oras kasama niyo. Congratulations. Congratulations. Oo. Talaga palang mga Torbeles, mga matatalino ah. Ewan ko Oo. lamang si kasamang Dan. Ay, mas sobra. Mas talino, sobrang talino. Oo, may Oo.
akalain mo yun, eh, congratulations alam mo na pagka ganyan mga masisikap yung mga bata, eh, hindi naman nakakapagtaka. Mm. Oo, kaya lang hindi nilagyan ng pangalan yung mga pamangkin sa picture, eh, baka raw maligawan, eh. Naku, patay tayo. Ganun ba? Eh, tinatanong ni Ah, Melvin sa'kin ang pangalan, sabi ko di ko rin alam, eh. patay na naman tayo diyan, Melvin. Patay tayo diyan, oo. Oh, Uh, pero meron tayong mga balita kasamang Jim at, mm, ito medyo bago-bago yata ito nung isang araw ano? Oo, isang araw bago. Ah, o itong ano, medyo ano, yung appointment ni General Torre. mm, siya na pala ngayon yung pumalit bilang chairman ng Metro Manila Development Authority ha, Hindi o naman na MMDA ha. chairman kundi Congratulations. bilang ano, general manager. General Manager, GM Oh, pala, ito hindi nga, chairman. hindi chairman, no? Kasi ang chairman ay dati pa rin, si Artes. Dati pa rin, si Oh, kaya Atty. nga't Artes. ang pagkakatalaga dito kay General Torre ay batay na rin doon sa mandato ng Pangulo at sa ginawang appointment sa kanya ni President Ferdinand Marcos Jr. At tatayo nga siya bilang General Manager ng Metro Manila Development Authority at pinalitan ni Torre. Si General Manager Lipana na nanilbihan sa Metro Manila Development Authority ng mahigit 3 taon. At alam mo, malugod yung naging pagtanggap ng MMDA family dito kay Torre sa pagkakalagay nga sa kanya kasi ayon din dito kay Chairman Artes, malaki ang maitutulong sa kanilang ahensya ng pagkakatalaga nga ni General Torre na subok na matibay at subok na matatag. Huwag ka magkakamali, sigurado, bit-bit ka. Oh, mabibit-bit ka Eh, sigurado. O ngayon, alam naman natin yung kategorya ng tao yan, no? Talaga naman, no? Sana, alam naman natin, itong mga nagdaang mga panahon, no? Maraming mga issue dyan sa yung mga enforcer ng MMDA. At mm, may mga ilan na na-entrap. Pero sana ngayon, dahil sa kanilang tuloy-tuloy na pagsisikap na mawala yung mga ganong tiwaling enforcer sa kanilang hanay, ay sana lalong mapaigting yan sa panahon ni ano nitong bagong general manager ng MMDA. oo, tama ka riyan at alam mo hindi naman siguro nagkamali ang Pangulo sa pagpili sa kanya. Medyo magaling talaga itong mama eh. Oh, Mm. magaling ang mama. Ay teka, alin ba yung ginagamit mo ano, Messenger? Nakakalito yung Messenger mo, ang dami eh. Basta yung bago kong profile picture. Kasi yung Doon, isa, doon, doon, andun yung ano, andun yung ilang ano, ilang istorya. Oo. yun, Sa nakita ko bagong na. profile picture. O tanggap ulit tayo. May, Oo. talaki pa, meron pa tayong ibang report. Meron ba? Oo. O itong kaugnay Oo. dito sa mga nangyari ng nakaraang araw. O at Mm. ito hanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan pa rin yung pagkakatagpo dito kay dating Undersecretary Cabral ng Department of Mm. Public Works and Highways. Tirahin mo Alam mo, na, baka tirahin Kapeles, pa ng iba yan. oo nga, kasi nga, ito nga balitang ito ay patay nga ang dating Department of Public Works and Highways, DPWH, Undersecretary na si Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa gilid ng Cannon Road na matagpuan na walang malay malapit sa Buid River sa Tuba Benguet nitong Miyerkules ng gabi, December 18. Ayon sa Benguet Police Provincial Office o PPO, dakong alas 8 ng gabi nang matagpuan si Cabral sa Camp 5 area sa Barangay Camp 4. May gumulang sa 20 at hanggang 30 metro sa ibaba ng highway matapos na isagawang search operation ng mga pulis. Isinugod si Cabral sa ospital kung saan siya ay dineklara ni Dr. Gian Frances na sa linas na wala ng buhay. Kapatid sa na nagsanib puwersa ang mga tauhan ng Baguio City Police Office, Toba Municipal Police Station, Toba MDRRMO at Bureau of Fire Protection sa retrieval operation na matagpuan siyang walang malay at hindi na nag-respond sa tabing ilog bago tuluyang maiangat bandang hating gabi.
Sa ngayon ay tinuturing ng pulisya na ang insidente bilang alleged fall resulting in death. Nagsagawa na ng scenes of crime proceeding ang Benguet Provincial Forensic Unit habang patuloy ang investigasyon. Pasadong hating gabi ng Biyernes, inuutos naman ng Office of the Ombudsman na kunin at ingatan ng mga otoridad ang cellphone at iba pang gadget ni Cabral na dapat umanong isyoko ng mga investigador sa tamang panahon. Ayon sa pulisya, kasama sa umano ni Cabral ang kanyang driver noong hapon nang pangyari ang insidente. Pinahinto umano ni Cabral ang driver sa Cannon Road at nagpaiwan doon. Nang bumalik ang driver ay hindi na niya makita. Doon na humingi ng tulong sa pulisya. Sinabi ng mga otoridad na wala pang indikasyon ng foul play sa ngayon. Si Cabral ay nagbitiw na sa DPWH noong Setyembre matapos masangkot sa mga aligasyon ng anomalous budget insertion na naugnay sa mga questionabling flood control project. Ayon sa isang kapwa undersecretary, umano'y bahagi si Cabral kasama ang mga DPWH secretary na kanyang pinagsisilbihan na sina Mark Villar at Manuel Bunuan sa isang kickback scheme sa mga kontratang ipinatutupad ng ahensya. Sa mga nakalipas na linggo, pinaigting ng pamahalaan ng investigasyon laban sa mga dating opisyal at pribadong kontraktor na umano'y sangkot sa overpriced substandard at ghost project flood control project na tinatayang umaabot sa bilyong-bilyong piso at posibleng lumagpas pa sa 1 trilyon sa loob ng huling 15 taon sa ilalim ng administrasyon Duterte at Marcos. Iyon Kabelex, no? At sa pagkamatay na yan, mukhang maraming mga lumalabas na mga kung anong mga iniisip ng ating mga kababayan. Wala ka, sarado ata yung gripo mo. Di ba sinabi na baka merong foul play? Salita ko ng salita, pati ang gripo ko. Sa pagkamatay ni Cabral, nilinaw ng Department of Interior and Local Government yung walang foul play ayon sa report niya ito na nakarating sa tanggapan ng DG. Wala raw foul play at ang indikasyon daw yung sinasabi na parang natural yung parang mga sugat o walang indikasyon, sabi niya. At dagdag pa sinabi ito ni Secretary John V. Cremulya at kaya nga pati yung Chief of Police pala ng Tuba pinarelieve niya, no? Pero kaugnay niyan, merong ilang pahayag itong si Secretary John B. Cremulya kasi ang sinabi rito ni Secretary John B. Cremulya, nagpaabot ito ng pakikiramay dito kay sa pagkapanaw ni Cabral. Tapos, sinabi nga niya na walang foul play. Pero sa kabilang banda, alam mo sinabi nito? Sabi niya, dapat magkaroon ng forensic examination. At mayroon pa rin siyang binanggit na hindi makakaligtas o yung kamatayan na hindi magiging dahilan para makaligtas sa pananagutan ang isang opisyal. Yan yung binanggit ni Secretary John B. Cremulya. Hindi na Melvin yung kabila. Yung kay Secretary Cremulya, huli na yun. Yun. Mayroon kasing ilang pahayag si Secretary John B. Cremulya. Ito naka-white yata. Yan. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary John B. Cremulya. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them. And at the time of death, it's nothing to make fun of. He is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw.
Ayan, si Secretary John P. Grimulya, yan ay binanggit niya sa harap ng mga kagawad ng Philippine National Police at naging statement niya nung siya magtungo sa Campo Crame kahapon. No? Pero Ka Felix, di ba, sa ganang akin, sa ngayon kasi marami ng mga reaksyon sa social media eh. No? Kasi mayroong pahayag na hindi ayaw daw pumayag ng pamilya, ng asawa, na tawag dito, yung ipa-autopsya, yung bangkay. Tama, Oo. tama ka kasama Jimmy. Count ngayon sa balitang yan, nagbigay rin ng kanyang statement itong si Mr. Cesar Cabral. Yung kanyang yung kanyang asawa. At natingnan natin ano yung naging pahayag ng asawa. Bakit ayaw niyang ipa-autopsy yung kanyang asawa o si Yuse Cabral. Ito. Kita ko na sila yung yung bangkay. When nakita nila, tiningnan nila kung ano yung itsura. Tapos papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Ba't namin papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa. So, ayun yun No? yung katwiran eh. Kasi meron pala siya nakita dati na in-autopsy. Ngayon, nakakaawa daw talaga yung, kasi ikaw nga naman, ang katwiran kasi niya patayin at lahat anong tawag doon, sisirain mo pa yung katawan. Sisirain pa no? Pero doon sa binanggit Nabalian na yata ng maalala ko buto eh. oo. Sa binanggit kanina ni Secretary Rimulya, no, yung DILG Secretary, sinabi niya na kahit man daw namatay na, hindi pa rin ligtas at hahabulin pa rin yung mga nakaw na pera ng taong bayan. Maalala ko parang doon sa Pero paralegal babalaan niya natin yan, dati. oo. Babalaan niya yan, Doon hindi sa lang nakapatungkol dito, kundi sa mga involved yan, sa iba pa. anumang uri Sa iba ng pa. anumang uri ng katiwalian. Oo. Maalala ko kasi Ka Felix, doon sa paralegal natin na pinag-aralan dati, parang mayroon nabanggit na isang artikulo roon na kapag yung isang involved sa krimen at namatay, hindi raw pananagutan ng pamilya. Naalala mo ba yun? Parang kumbaga mawala na yung kaso. Hindi ko, hindi, iba yun. Ang ibig Sa sabihin ibang doon, sa binabanggit mong artikulo, na yung kasalanan ng isa ay hindi mo po pwedeng ikarga sa iba. At kahit doon sa Yun. Universal Declaration of Human Rights, yun ang nilalaman. Oo, Kaso na nga, hindi ka yung pwedeng patawan ng parusa dahil sa kasalanan ng iba. kaso nga, katulad nga niyan, mayroon bang ito, iniisip ko lang. Implication. Ang tinatanong mo yung Oo. implication, ano? Tingin ko, may, kung usapin ng kayamanan, Oo. hindi saklaw nung binabanggit na yon. Tama yung Ayun nga, binabanggit no? ng kalihim. Na dahil yung nangyari na yan, yung mga bago pa man siya, kung halimbawa nga, nagpatiwakal siya or ano man ang nangyari sa kanya, under investigation na siya sa isang anomalous project na pinamunuan niya sa DPWH. Pero alam mo, paglilinaw dyan may paglilinaw dyan yung, yung Malacanang sa bagay na yan. Pero mamaya yun, kasi ang alam ko, wala namang nakasampang kaso laban sa kanya. Wala nakasampang kaso Ngayon, sabihin natin, totoo, under investigation, pero walang nakasampang kaso laban kay Undersecretary Cabral. So, anong hahabulin mo ngayon? Yun nga, ang nakapagtataka nga lang, wala. Papasok yung sinasabi ni Secretary John B. Grimulya na kung mapatunayan na may kasalanan, kahit yung ari-arian na naipundar mo nung ikaw ay buhay at ginawa mo yun sa pamamaraan na mali, pwede mong habulin yun. Pero katulad yan, wala nga ibisampang kaso, hindi nga nakasuhan at hindi nahatulan. Oo. Ang isa pa dyan na tinitingnan ko, paano nila ngayon hahabulin yung isang tao na pinaniniwalaan nilang may pagkakasala na hindi pa naman nila sinampahan ng kaso tapos ngayon ay nawala na. Paano Ayun ba nga, nila hindi papapasok hahabulin yun. ito?
Hindi mo mahahabol yun. Ay, kasi hindi mo nga Kaya nakasuhan nga eh. eh. O, eh, Kaya nga. so exempted, ibig sabihin, nakapatungkol ito dun sa ibang opisyal. Sabihin natin, Oh. kung yung ibang opisyal na may kasalanan at nagpaplano kayo magpakamatay, huwag na kayo magplano. Yun ang ibig sabihin ni Secretary Remulla kasi hindi nyo matatakasan Babala, yan. O, yun yung babala ganyang pala yun, babala. babala. Oo, pero hindi papasok yan dito kay Undersecretary na So, na mayapa. Hindi na papasok. Hindi naman na ng kaso eh. Oo, ligtas siya, ligtas. oo, ligtas Oo. siya dito. Pero dun sa iba na Lig nagpaplano, yan, hindi kayo makakaligtas. Yan ang ibig niya sabihin. Ayun. Ayun. Oo. Pero, Malinaw. Malinaw na oh, malinaw. malinaw, malinaw. Pero speaking of Oo. Rimulya pa rin, sapagkat si Ombudsman Rimulya ay merong atas sa mga Hmm. otoridad na ingatan yung yung mga gamit. Oo. Mhm. Kasi ang binabanggit ni Secretary o ni Ombudsman Boying Rimulya, eh, inatasan nga nito yung mga otoridad sa Benguet na kunin at ingatan yung cellphone at iba pang electronic devices ng dating DPWH Undersecretary na si Cathy Cabral. Kasi ayon nga sa Ombudsman, ang mga nasabing gamit ay isusumite sa mga investigador sa tamang panahon kaugnay nga ng isinasagawang investigasyon. Doon dito sa puntong ito yung po pwedeng kuhanin nila. Oo. Yung mga Sa tingin kagamitan. ko, po pwede mong kuhanin to, pero yung kayamanan hindi. Eh kasi makukuha mo riyan yung mga conversation, yung mga, ano tawag doon, mga persons na nakaugnayan niya, o pagbabasihan ng Mm. mga investigasyon. At siyempre, yung mga Mm. dokumento, kasi alam mo naman na panahon ng investigasyon, halos sa kanya nakafocus talaga eh. Oo. Dahil siya talagang ano, sabi nga ng ilang mga eksperto, hindi Hmm. aandar yung proyekto ng DPWH kung walang basbas o walang kumpas ng kanyang kamay dahil siya mismo yung dapat magbigay ng go signal. Dahil siya yung planning official, Hmm. undersecretary siya ng planning official ng DPWH at sa kanya talaga manggagaling bago mailabas ang anumang proyekto na isasagawa ng DPWH. Oo, correct ka dyan. Pero alam mo, kaunti pa rin dito sa kaso ni Executive, dating Undersecretary Cabral, nagbigay Mm. ng pahayag din ng Palasyo ng Malacanang kasi inusisa itong si Yusek na Claire Castro eh. Kaugnay nga Mm. dito sa Dante. nangyaring pagpapakamatay, kung merong gagawin yung Malacanang, kung merong Ah. atas ang Pangulo. Pero ang paglilinaw niya eh, wala na nga sinampang kaso eh. Paano mong Mm. mag-uutos ang palasyo ng Malacanang? Oo, pero Mm. kaugnay niya, nagpaabot naman ng pakikiramay nga ang Malacanang sa pamamagitan niya. Yung ilang bahagi ng kanyang pakikiramay. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakakalungkot po ang nangyari. Pero, yun po, muli nakikiramay po tayo. Ayan, Mm. yun ang nabanggit ng Malacanang kaugnay dito sa nangyaring pagpanaw. Kasi nga, malinaw na walang sinampang kaso. Hindi naman nakakasuhan, Mm. hindi naman convicted lalo. Oh. Mm. Eh siyempre, anong masasabi ng Malacanang ngayon? Kung meron man na dapat talaga magbigay ng statement dyan, yung nagsasagawa ng investigasyon. Yun. Oo. O di ba? Ano magiging Ba- implikasyon ng nangyayaring investigasyon sa pagkawala ng isa sa maunahing tao na mayroong alam sa mga ilang nangyaring implementasyon ng proyektong hindi nakita o hindi nakikita. Oo. Hindi O hindi nakikita. ba? At mga nalusaw na proyekto. Oo, kaya Talaga nga. naman, no? Yun ang yun yung isa sa sa exception siguro pagdating sa punto na yon. Pero isang malinaw, doon sa mga nagpaplano na anong tawag doon, na magpakamatay na mga inaakusahan sa Mm. bilyon-bilyong pisong anomalya, huwag nyo nang planuhin. Oo. So ibig sabihin pala
Dahil ang pangunahing na nasampahan na ng kaso, itong si dating representative ng Ako Bicol, Saldico, hindi na pwedeng magpakamatayan. Ay, medyo habulin ka niya. May ilang kaso. May Oh, kaso pero- na no? So, kapag ka nangyari yun, yung kahalintulad, wag naman, kay Yossi Cabral, ay hindi siya malaya. At talagang habulin ng gobyerno yung mga tawag dito, yung mga kasong isinampa sa kanya na may kaugnayan sa mga anumalyang flood control project na kanyang mga Pinakaharap. tawag doon. Oo. Pero Pinunduhan alam daw. mo, merong mga mas nakakaawa dito sa pangyayari nito. Katulad halimbawa ng magkasawang Diskaya. Ngayon, Aba, isa yun. si Ate Sara yata pinadala na sa Cebu. Matapos na arestuhin o sumuko sa National Bureau of Investigation. Oo. Dinala na sa Cebu. Oo. Dinala na sa Cebu yung ali. Nakakaawa rin kasi sipin mo, ang tagal mong nagpundar, ang tagal mong sinikap na mapangat yung kabuhayan mo tapos mauuwi lang sa ganito. Ang ginawa mo, hindi naman hindi mo naman ginamit yung iyong kapangyarihan. Ginamit mo yung negosyo mo para lumaki yung property o mga pag-aari. So, talaga namuhunan ka, kumbaga. Doon sa kanilang mga pahayag, namuhunan talaga sila. Subalit, ang masakit nga lamang, talagang nadiin sila ng gusto. Ika nga. Oo. Oo. Ngayon, ayun ang nangyari sa kanila. Ba't may tawag ka? Oo. Sinesenyan ko kasi si Melvin at ang sabi ko, mag-station na tayo maya-maya ng konti at baka bigla ka na namang, biglang hindi ka na naman namin makita. Alam ko, iinom ka na naman ng kape. Oo. Kainom na kami, ha? Oo, pero pakilala muna tayo ng ating impilang kasama Jim at tayo ay maling magbabalik na. Sandali lang, papakilala lang tayo ng ating impilang. Sa mga kababayan, DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.
DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Ayun. 41 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga at welcome back sa The Observer ng Minero. Magandang umaga uli sa mga taga Eastern Rizal Miners Association, kanamis Little League, kanamis Sanity, ganun din sa mga taga PMCA, kanakalubi Sarmiento at ganun din. Sa mga taga Mapa, sa pangunguna ng ninong ng Pamamarisan Rizal Press Corps, si Carol Angeles. Magandang umaga po. At ganun din kay Caborex Pantalyon. Abay, si Caborex pa na yung tawag eh. Pa na yung miss call. At ayun, abay magandang umaga rin kay classmate Boy Santos at kay Angelo Rida. Magandang umaga. Merry Christmas, Ninong Felix. At Ninong Jimmy. 5 araw na lang at 12 days na. Oh, Pasko na, 5 araw na lang daw. At 12 days naman, happy Happy New Year. Sabi Jim. Oo. Uli, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay ha. At nasa ano na tayo? Nasa ano na tayo? Balitang Kongreso. Oo, tama ba ako? Ay, magandang pero- umaga rin kay Ricardo Badjon ha. Oo, sabi niya, kumusta na po, mabuhay kayo. Ganon din kay classmate Boy Santos na mabati ng Merry Christmas. At kay Angelo Rida. Ayun. Pero kasama Jim, balikan natin yung nauntol nating pinagkukwentuhan kanina. Oo, kasi ano ba ito bago ha? At matagal ng problema kasi dyan sa Infanta Quezon. Naalala mo ba na ilang beses na nag-attempt na buksan yung LTO office doon, hindi matuloy-tuloy. Abay, Sa wakas. sa wakas nung nakaraan, natuloy din.
At Mm. alam mo ba na ito yung matagal nang inaasam-asam ng mga tiga riyan? Abay, sa wakas nagkatawang tao. Nagkatawang tao, ha? Oo, nagkatawang tao. Iba At talaga si ano, yung bagong alkalde dyan, ano? Si Mayor L.A. Ruanto. oo, O sa iba panahon niya talaga. lang yan, no? Oo, Mm. iba talaga. Alam mo kasi, medyo kapagka ganyan yung labanan, Mm. dapat pinupuri yan. Oh, Oo, naman. dapat pinupuri yan. At sino ba namang hindi mo pupurihin yan sa tinagal-tagal na panahon. Alam mo, yung mga taga Pulilio Island, dumadayo pa ng Santa Cruz, Laguna yon. Dayo, ah. Dumadayo ng Lipa para magparehistro Mm. ng kanilang sasakyan. Magparehistro, tapos Dumadayo ng Rizal. makapagparenew lamang ng lisensya. Oo, tsaka makapagparehistro, tsaka makapagparehistro ng sasakyan. Mm. Mabuti Ngayon, ngayon sa wakas, binuksan na yung matagal nang inaasam-asam na Land Transportation Office sa mm. bayan ng Infanta, Quezon. At pinasayaan niya ito ni Governor Dr. Helen Tan. At siyempre, nagkaroon niya ng inauguration noong nakarang December 16. At alam mo ang sinasabi na rito, dahil daw dahil sa political will at paninindigan ni Mayor L.A. Ruanto, kaya't na sa katuparan ang matagal nang ninanais sa mga residente na may tuloy ang paghatid ng serbisyo ng LTO sa Arena at Pogi. No? To Pogi area. Kabilang dito yung Real Infanta, General Lacar, at yung Pogi, yung Pulilio, Panukulan, Bordeos, Patnanungan at Tumalig. Yan. Isipin mo, pagtawid na lang nila ng bangka, pwede ka ng makapag-rehistro agad. Hindi tulad nung dati, magpaparehistro ka, mag-overnight ka kasi pupunta ka pa ng Laguna para tapan ng magparehistro. Laguna, no? Oh, tsaka yung Eh, LTO pagka dyan, tinanghali ka, hindi, sa makalawa na balik mo talaga nun. oo. Kasi aalis ka halimbawa ng umalig. Ilang oras yung umalig? 2 oras. 3. Mm. Oh, 3 oras ka sa bangka. Tapos, Mm. magbibiyahe ka, pupunta sa Santa Cruz, Laguna. Kasi Mahaba pinakamalapit na biyahe. LTO yun. Oo, kaya Oo. sa Rizal. Ay, bago ka Mm. makabalik. Kaya, sino bang maglalakas loob na magparehistro nun? Oo. O, ikaw Hindi, ba ako, magpaparehistro alam mo ka pa ako, nun? pagdating sa ganyan, Ka-Feres, malikot yung utak ko. Bakit? Kasi, yung mga opisyal dati ron, Hmm. wala bang pangarap para maisaayos yung kanilang mga nasasakupan, yung mga dokumento na dapat nasa legal na proseso? O kaya naman, baka naman gusto nila para manatili yung puso at isipan ng mga tao sa kanila, kasi nga pagka nahuli ka, siyempre pupunta ka doon sa mga opisyal. Mayor, konsyal, kapitan, baka pwede nyo naman akong tulungan kasi nahuli ho ako Pag ganito, Pero hindi ano na nakarehistro yun? yung aking sasakyan Di ba? Palusot na lang yun. Kasi dati na nagkaroon. At Dati na actually, nagkaroon. sa inisyatiba ni Congressman Markenberga, nag-inisyatiba siya na nakapagpatayo ng napatayuan ng building Hmm. Kaya lang hindi na-operate. Nag-attempt sila na buksan ayaw ng dating mayor. Ayun nga, kaya nga ang sinasabi ko rito, Ka Felix, baka naman nga kasi yung dating mga opisyal doon, gusto nila, yung laging nakatuon sa kanila para sa tulong nila. Pero itong bagong namumuno ngayon dyan sa Infanta at iba pang mga karating na lugar, ay talagang nagpursige para matuto. Alam ko itong ginagawa ni Mayor L.A. Ruanto ng Infanta Quezon talagang tinuturuan yung mga tao kung paano mailagay sa tamang proseso at mailagay sa legal yung kanilang mga dokumento. Dahil unang-una nananawagan nga yan na dapat daw yung mga driver dapat magkaroon ng lisensya dahil napakadelikado kapag wala kang lisensya. Bakit? Ngayon, hindi na lang lisensya, may seminar pa. Kasi may nagpa-seminar seminar sila pa. nung unang seminar nila. 3,000 yung matindi. Biro mo.
So, O ibig sabihin, tapos, iba talaga. Pagka mayroon kang mm, pangarap na ilagay sa ayos yung iyong mga constituents. maliban dyan, ngayon, ano na eh, meron ng one-stop shop. Yung ito na yung Oo. LTO kasi katulad yan, meron ng medical, ando na lahat. Hmm. May Kompleto na. medical, oo, medical test, diyan ka na. Yung driving school, kasi Driving kailangan school. pala ng driving school kapag ka magpapalisensya ka, ano? Dati wala na yan eh. Oo. Meron ding Wala yan practical dati. driving course. Meron. Oo. Kompleto. Kompleto pala. Oo, nag-i-issue Para, na rin ng lisensya ng student hanggang professional. Oo. ba, malaki palang ano. Talagang Tumatanggap ano, niya ng kahit talagang, anong uri ng sasakyan. Kaya lang, hindi kasama yung sa dagat kasi karamihan doon dagat ang sinasakyan. Hindi yung kasali yun. oo. Di kasama yung bangka. Oo. Tatanong ko nga sana sa'yo kung barko ba kasama eh. Hindi. Hindi pala. Pero Hindi. hindi kasama yun. Pang kalsada lang. Pangkalsada lang. Oo. Oo. Pero sa mensahe ni Governor Dr. Elentan, kailangan daw Hmm. sumunod yung mga driver sa batas. Tama naman. At Hmm. mahalaga rin na mag-suot ng helmet. Oo. Yung Yun. mga nakamotor, hindi naman nire-require yung mga kakotse. Yung nakamotor lang. Para Nakamotor lang. maiwasan yung insidente. At alam mo yung nag-represent doon, hindi dumating si Sino? Congressman Marquembergan, dumating yung kapatid niya. Yung kapatid Oo. niya. Ay, kapatid ba niya to? Yung dating congressman na pumalit kay pinalta ni Congressman Mark, si Trina Enverga. Alam mo sinabi niya, Hmm. eto sabi Hmm. niya, suntok sa buwan yung pangarap na magkaroon ng LTO office dahil taon-taon umano, nagre-request siya. Kasi nung Hmm. nakaupo ito, ganun din eh. Kasi kaya na ito nabanggit. Nung siya nakaupo bilang congresswoman, taon-taon siyang Hmm. nagre-request na magkaroon ng LTO office. Pero natapos yung Oh. kanyang termino, hindi nagkaroon. Kaya sabi niya, suntok sa buwan. Oh. Hmm. Sinabi pa ni Enverga na yung kanyang naging karanasan, naging teleserye na raw yung Land Transportation Office ng Infanta Quezon. Bagamat marami naging atlang sa iba't ibang dahilan, pero nagpapasalamat pa rin ang dating kongresista dahil napakasipag daw nung nakaupo. Oo. At hindi Hmm. tinantanan ang naturang proyekto para may sakatuparan ng matagal ng pangarap ng LTO office. Ayos nga Yun. naman. Oo. Kahit naman tayo tumingin kasama Jimmy, saka naman, magkano na yung renewal ng sasakyan? Katulad nung ginagamit natin, magkano na renewal pala niyan? Bay, Oh, kulang na kulang, 5,000 yun. kulang 5,000 na. Mamamasahe ka sa Oo. bangka. Mag-overnight Oh, ka. Mamamasahe ka sa van o pagkain. kaya sa bus. O kakain Oh. ka. Hmm. Ba't ka pa magre-renew ng lisensya mo? Ba't Pero ka mo, pa inabala mo na yung magpaparehistro? sarili mo. Inabala mo Eh, na yung sarili mo, gumastos ka pa ng malaki. Oo, ibig Di ba? sabihin, pagka ikaw ay magpaparehistro, pinakamababang gastos mo, 15,000. Iyon. Yeah. Sige, Totoo sige. yun. Sa hirap naman ang hanap buhay. Oo. Kaya nga medyo maganda at doon sa naturang okasyon kasi kilala ko yung dumating doon na tiga-LTO eh. Ganon? Oo, Sino ba parang yung naging hepe ngayon doon? hindi, yung director, nakita ko yung director, kilala ko yun eh. Kasi nagagawa natin ang istorya yon. Si Hmm. retired Colonel Elmer Dicena, yung regional director ng Region 4A. Oo, dumating doon. Okay. Oo, kaya medyo ayos naman. At sabi nga, napaiyak daw itong si Congresswoman dahil napakaganda ng opisina. At natupad yung matagal na niyang pangarap na taon-taon niyang pinapanalangin na hindi matuloy-tuloy. Oo. Congratulations sa mga malapit diyan sa lugar na nabuksan yung LTO, yung Land Mm. Transportation Office. Napakalaking bagay yan. Menos gastos, menos abala, at siyempre may ilagay na sa tamang perspektiba yung mga dokumento ng mga Mm. sasakyan at mismo yung mga driver. Magkaroon na ng mga sariling ika nga
Alam mo yung lisensya ka, Felix, ano rin Oh. yan national ano din yan identification yan ang kinikilala ng ibang ahensya ng gobyerno. Sa bangko, Mm. napaka-importante yan. Kaya Mm. dagdag identification card din yan para sa ating mga kababayan kapag sila ay nakakuha na ng license galing sa LTO. Oo, Oo. malaking bagay yan. Oo, tama yan. Ay, pero at least sa atin, congratulations. Kaya hindi ko nabanggit yung pangalan ng ano, nung bagong EP, hindi ko nakita eh. Oh. Ito, pahabol na lang. At Hmm, wala pa si paring Edwin, ha? Ito, pahabol na lang. hmm. Kasi yung sa isa sa membro ng MAPA, ito yung Montalban Millix Aggregate Corporation, abay nawagi ng educational assistance sa mga estudyante ng Wow. Barangay Manggahan at San Rafael. Oo. Bahagi Wow. ito ng kanilang Social Development and Management Program. Pati yung solid pala, solid aggregates. Oo, na Mhm. membro ng MAPA. Ito palang Mhm. Montalban Millix, ano pala to, member ng ERMA to. Oo, Mhm. tapos yung solid aggregates, yung member ng MAPA. At namahagi na raw ito ng Hmm. mga tulong para sa mga estudyante sa ilalim ng Social Development Management Program at sa iba't ibang mga barangay o sa mga uso barangay nila. Yung Montalban Millix, Barangay Manggahan, Barangay San Rafael. Oo. O kasi at least natitiyak nung DNR ng Mines and Geosciences Bureau na yung mga operating mining company o aggregates o quarry company ay nagko-comply sa pamantayan ng Mining Act. Oo. Yun Lalo yung ngayon siyempre malaking bagay rin yung ipamamahagi nila. Siyempre, alam ko yung mga yan kahit na papaano namimigay rin ng pamasko sa ating mga kababayan. Yung kanila bagang sabi nga yung shares the blessing. Oo, para hindi, na sa ganun kuha magtuloy-tuloy ang naman yan. negosyo. Sa mga yan, araw-araw naman Pasko eh. Kasi Oo nga. kita mo nga, wala kang hindi mo inaasahan, biglang may darating na tulong sa mga barangay, sa mga komunidad. Malaking Yun, bagay yun oo. kasama ng jeep. Oh, pero teka muna, Mm. baka meron pang mga mensahe na pwede natin basahin bago tayo bumitaw. Oh, wala pa si kasamang Edwin Moreno. Oo nga, wala pa. So, siyempre at habang katabayanan niyo po mga kababayan namin, mga masugid na taga-subaybay ng programang Divisible Pusong Minero, yung kasunod na programa ni Edwin Moreno, Oh, ay Kalawit. alias Kalawit News. yung Kalawit, Kalawit News. Tabayanan po ninyo yan. At susunod yan kaagad-agad mamaya pagkatapos namin. So, maraming salamat po sa lahat po nakatabay, no? At Merry Christmas. Merry Christmas nga pala. At sabi nga, 5 araw na lamang, Pasko na. Doon sa aking Oh, sa aking mga kamag-anakan, sa akon mga kauturan, dira sa Bacolod City, maing aga, maing buntag sa inyo tanan. Merry Christmas sa aking kapatid na panganay na si Merlinda Pantanosas, si Teresa Mahusay, si Loisa de la Peña, si Nelly Pinatubo, Jaime Mahusay, si Blas Mahusay, at siyempre sa lahat ko pong mga bayaw, si Manong Ben de la Peña, at yung hipag kong si Melba Giliero at si Bayaw kung Toto Kaling at sa aking mga pamangkin. Welcome baka sa rin mga pamangkin makalimutan ko ka na naman, magtampo. Oo nga, ganun na lang. Welcome na lang sa lahat ng mga pamangkin kong umuwi ng Pinas para Hindi, magsama-sama naalala ko kami. na nakaraan, may humabol eh. May mabul, oh. Oo nga. Oo nga. Oo nga, sabi ko nga talagang humirit pa. Sabi niya, pagka hindi mo ako nabati, talagang magtatampo kasi yung ate ko si Luisa de la Piña Mahosay kasi nag-anniversary sila ng kanyang yung bayaw ko si Manong Ben de la Peña noong No. December 16 ata yun o basta mga nitong December Kaya Maraming salamat nagkukumahot at kang batiin, ano? kaya Dahil si maraming Classmate salamat. Boy Santos, hindi mo pa binabati si Classmate Boy Santos sa si Boris Pantalyon eh.
Ay, Merry Christmas at magandang umaga kay Boyd Santos. Si Caborex Pantalyon, magandang umaga sa iyo, Caborex, ha? Merry Christmas din sa iyo, ha? Hindi na tayo nakakapaghuntahan, ha? At saka si Ninong Pumalyari mo, magandang umaga at Merry Christmas din. Maganda pala yung pa-Christmas sa iyo, sana all. Sana all na. Out na kay Ricardo Badjon, magandang umaga rin. At ganoon din kay Magandang umaga rin. Yun. At saka dyan Muli, maraming salamat. Birthday nung nakaraan. Sige, okay na. Oo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa amin. Muli, ako po si kasamang Jimmy Mausay na nagsasabi na tayo po'y gumawa ng mabuti sa ating kapwa, nang tayo po'y pagpalain ng buong may kapal. Maraming salamat at isang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Okay, maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay at siyempre sa lahat po ng mga nakasama natin sa programa ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ganun din yung mga sumubaybay po sa kanilang mga sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat at yung mga nakasubaybay sa 103.9 News FM. Ikaw ang una, DWRB. At siyempre kay paring Rene Tichangco na hindi na naman nagising ng maaga, ay magandang umaga rin ang station manager po ng DWRB 103.9. At kay Ruel Asensio, Boss Ruel. At kay Sir Alex Arabis. Magandang umaga po sa mga tiga Tipilan Nickel Corporation at Global Ferronickel Holdings. So magandang umaga po sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod Felix Tambong ko nagsasabi ng daigdig na ito. Ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay inihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyo lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Bye-bye! Thank you. Bye-bye. Bye-bye! Thank you. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang